Pumasok sa isang mundo kung saan ang kadiliman ay nagsasabi ng mga nakakakilabot na kwento at bawat milya ng kalsada ay isang misteryong naghihintay na tuklasin. Mula sa mga anino na walang mukha hanggang sa mga pagliligtas sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang mga kwentong ito ay magpapakilabot at magpapaisip sa iyo. Handa ka na bang harapin ang iyong sariling takot? Samahan mo ako sa pagmamaneho sa mga liblib na kalsada kung saan ang katotohanan at alamat ay naghahalo. Huwag kang pumikit. Baka may makaligtaan ka sa dilim. Kumusta sa lahat? Ngayong gabi ay sasakay tayo sa mga madilim na kalsada kung saan ang mga headlight ay halos hindi umabot sa gilid ng kadiliman at bawat liko ay maaaring may nakatagong misteryo na nakakakilabot. Isipin na nagmamaneho ka sa disyerto ng Arizona sa hating gabi. Walang ibang tao, tanging ang buwan at ang ingay ng hangin sa bintana. Totoo ba na ang mga liblib na kalsadang ito ay minsan ay humahantong sa mga lugar na wala sa mapa? Kaya, bago ka masyadong maging komportable, maglaan ng oras para i-like ang video at mag-subscribe. Iwanan ang inyong komento kung saan kayo naroroon at anong oras na diyan. Ngayon, patayin ang ilaw, buksan ang bentilador para sa kaunting puting ingay. At simulan natin ang paglalakbay ngayong gabi. Isang tuyo at malamig na gabi sa Arizona. Malayo sa init ng araw. Nagmamaneho ako ng aking truck sa disyerto. Ang buong buwan ay nagbibigay liwanag sa kalsada na lumilikha ng mga kakaibang anino sa ilalim ng mahinang ilaw ng aking mga headlight. Nahuli ako sa aking schedule. Ang pangatlong tasa ng kape ay dumadaloy sa aking mga ugat. Pinapanatili ang aking mga pagod na mata na bukas. Kilala ang kalsadang ito sa pagiging liblib. Walang gustong magmaneho rito sa gabi, pero wala akong pagpipilian. Ang CB radio ay paminsan-minsang nagbibigay ng ingay. Isang paalala na may iba pang mga kaluluwa dyan na gising. Binuksan ko ng bahagya ang bintana. Hinayaang pumasok ang malamig na hangin upang manatiling alerto ako. Pero nang mag-alas 2 ng madaling araw, nagbago ang lahat. Papalapit ako sa isang kilalang kurba na may matutulis na liko at bigla ang mga lubak. Napansin ng aking mga headlight ang isang kakaibang bagay sa unahan. Isang truck, luma, na humaharang sa parehong linya ng kalsada. Walang ilaw, walang tanda ng buhay. Tumibok ang aking puso. Maaaring ito ay isang aksidente o mas masahol pa, isang bitag ng mga magnanakaw. Dahan-dahan akong huminto. Mahigpit na hawak ang aking flashlight at lumabas mula sa aking taxi. Inilock ang pinto. Katahimikan ang disyerto. Tanging ang sipol ng hangin at malalayong tunog ng mga insekto ang naririnig. May nangangailangan ba ng tulong, sigaw ko, pero walang sumagot. Lumapit ako sa truck. Ang aking flashlight ay tumutok sa taxi. Walang laman. Wala kahit isang tao. Pero nang bumalik ako patungo sa aking truck, isang kaluskos mula sa mga palumpong sa malapit ang nagpagulat sa akin. Hinugot ko ang aking bulsa na kutsilyo. Hinintay itong mahigpit. Lumakas ang kaluskos. At isang lalaki ang lumabas. Basag-basag ang damit. At ligaw ang mga mata. Tulungan mo ako. Huminga siya ng malalim. Lumuluhod. Pinanatili ko ang aking distansya. Hindi sigurado sa kanyang intensyon. May aksidente, sabi niya. Itinuro ang mga palumpong. Sinabi ko sa kanya na manatili at maingat na nagpunta upang suriin. Sa dilim, natagpuan ko ang isa pang lalaki. Walang malay, na may malinaw na pinsala sa binti. Mukhang totoong aksidente, pero nanatili akong maingat. Bumalik ako sa aking truck. Tinawag ang tulong sa pamamagitan ng radyo. Hindi inaalis ang aking mata sa unang lalaki. Nakaupo siya doon. Pinapanood ako na may kakaibang ekspresyon na parang alam niya ang isang bagay na hindi ko alam. Pagkalipas ng 20 minuto, dumating ang highway patrol, kinuha ang sitwasyon at pinayagan akong umalis.
Habang nagmamaneho palayo, unti-unting nawala ang adrenaline, napalitan ng malalim na pakiramdam ng pagkabahala. Ano kaya ang nangyari kung hindi ako huminto? O kung masama ang intensyon nila? Ang malawak na disyerto ay parang puno ng mga panganib na posibilidad. Sumumpa akong hindi na muling magmamaneho sa kalsadang ito mag-isa sa gabi. Pero nang sumikat ang araw, ang mga kulay rosas at kahel ay nagpinta sa langit. Hindi ko pa rin maalis ang pakiramdam na ang disyerto ay bumubulong sa akin, na parang may mga lihim na hinintay ko lang na mahawakan. Habang nagmamaneho, naisip ko ang tungkol sa hina ng buhay, ang isang malalim na pananaw na natutunan ko mula sa mga kalsadang ito ay kung minsan, ang iyong kabutihan ay maaring maging tanging liwanag sa kadiliman ng iba. Pero kailangan mong maging maingat, dahil ang kabutihan ay maaring humantong sa panganib. Isang kakaibang katotohanan ang disyerto ng Arizona ay tahanan ng mga alakdan na kumikinang sa ilalim ng itim na ilaw. Isang kamangha-manghang likha ng kalikasan na sana'y nakita ko kaysa sa mga nangyari noong gabing iyon. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang takot sa mga ganitong sitwasyon ay produkto ng sikolohiya ng tao. Pinalalaki ng pag-iisa at kadiliman. Pero kapag naroroon ka, ang pakiramdam na yon ay tunay na parang anumang panganib ang gabing iyon. Habang umaalis ako mula sa disyerto ng Arizona, ang pakiramdam ng pagkabahala ay sumunod sa akin. Parang isang hindi inanyayahang kasama. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay. Sa pagkakataong ito ay sa mga liblib na kalsada ng rural Montana, kung saan ang kadiliman ay parang lumulunok ng lahat. Walang buwan ng gabi. Ang langit ay isang itim na kumot na may iilang bituin lamang sa malayo. Nagdadala ako ng kargada ng mga elektronikong kagamitan patungo sa isang maliit na bayan, malapit sa hangganan ng Canada. Isang lugar na mas kilala sa mga hayop kaysa sa mga tao. Ilang beses ko nang nadaanan ang kalsadang ito, karaniwang walang problema. Pero ngayong gabi, nagka-problema ang aking GPS at isang barikada ang nagpilit sa akin na dumaan sa mas hindi pamilyar na mga kalsada. Ang tunog ng makina at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa gabi ang tanging naririnig sa nakakabinging katahimikan. Upang manatiling gising, nagpatugtog ako ng podcast. Ang boses ng nagsasalaysay ay parang kasama sa aking taxi. Pero pagkatapos ng isang oras sa detour, napansin ko ang isang pickup truck sa aking rearview mirror. Nakasunod ito nang masyadong malapit. Ang mga headlight nito ay nakakasilaw. Halos nakakainis. Pinagalan ko ang aking bilis. Umaasang makakalampas ito, pero nanatili itong malapit. Parang sadyang sinusundan ako. Tumibok ng mabilis ang aking puso. Sinubukan kong makipag-ugnayan sa CB radio, pero tanging static ang narinig ko. Walang signal din ang aking telepono, karaniwan sa mga liblib na lugar na ito. Lumala ang kalsada, basag-basag ang simento, at puno ng damo. Ang pickup truck ay nanatiling nakasunod. Minsan ay bumibilis para lumapit, minsan ay bumabagal, parang naglalaro ng taguan. Nagpasya akong harapin ito. Huminto ako sa isang bakanting bahagi ng kalsada. Ang graba ay tumunog sa ilalim ng gulong. Hawak ang flashlight. Lumabas ako at sumigaw. May problema ba? Walang sagot. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pickup truck at isang matangkad na lalaki ang lumabas. Ang mukha ay nakatago sa dilim. Nanatili siyang nakatayo. Hindi lumalapit, hindi nagsasalita. Ano ang gusto mo, tanong ko? Mahigpit na hawak ang bulsa na kutsilyo. Gusto ko lang siguraduhing hindi ka naliligaw. Sagot niya. Ang boses ay kakaibang kalmado. Bihira ang dumadaan dito. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa detour at ang destinasyon ko. Tumango siya. Pagkatapos ay itinuro ang likuran. Sira ang kalsada sa unahan dahil sa pagguho noong nakaraang linggo. Hindi pa naayos. Bumalik ka sa sanganda ng Olsen.
dumaan sa North Fork. Makakarating ka sa pupuntahan mo. Nagkaroon ako ng halo-halong relief at kahihiyan dahil sa aking pagdududa. Nagpasalamat ako. Pinapanatili ang flashlight na nakatutok sa kanya habang bumabalik siya sa kanyang sasakyan. Huminto siya sa pinto. Lumingon sa akin. "Mag-ingat ka. Estranghero," sabi niya. At umalis. Nawala ang mga ilaw ng kanyang sasakyan sa dilim. Hinintay ko hanggang sa hindi ko na makita ang kanyang sasakyan bago bumalik sa aking taxi. Ang tensyon ay hindi pa rin nawawala. Ang natitirang bahagi ng paglalakbay ay tahimik, pero hindi ko maalis ang pakiramdam na may kakaibang nangyari. Pagdating ko sa bayan malapit sa hangganan, ang maliwanag na ilaw ng kalsada ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Habang nagbababa ng kargada, naisip ko kung paano mababago ng takot ang ating pananaw. Ang lalaking iyon ay marahil isang lokal lamang, maingat sa mga estranghero. Pero sa dilim, ang lahat ay maaaring maging nakakatakot. Ang isang malalim na pananaw na natutunan ko ay sa mga kalsadang ito. Ang pagdududa ay maaaring magligtas sa iyo, pero maaari rin nitong pigilan ka sa mga sandali ng kabutihan. Isang kakaibang katotohanan sa Montana. Ang mga great horned owl ay maaaring manghuli ng maliliit na usa. Isang kamangha-manghang gawa ng kalikasan na hindi ko nais makita ng personal. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang takot sa mga ganitong sitwasyon ay isang evolusyonaryong tugon na na-trigger ng kawalan ng katiyakan ng kapaligiran. Pero kapag naroroon ka, ito ay parang babala mula sa mismong kadiliman. Ang kalsada mula sa Montana ay humantong sa akin sa Hilagang California, kung saan ang matatayog na puno ng pino at makapal na hamog ay parang isang misteryosong tabing. Nagmamaneho ako patungo sa isang maliit na bayan sa baybayin. May dalang kargada ng kahoy na kailangang ma-deliver agad. Gabi na iyon. Malamig ang panahon. Ang mamasa-masang hangin ay dumidikit sa windshield, kaya't kailangan kong panatilihing aktibo ang wiper. Napakakapal ng hamog na ang aking mga headlight ay halos ilang metro lamang ang naaabot, na parang nagmamaneho ako sa ibang mundo, kung saan lahat ay malabo at hindi sigurado. Tahimik ang CB radio, at ang radyo ay nagbibigay lamang ng mga putol-putol na tunog ng musika ng country sa gitna ng static. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa lugar na ito, tungkol sa mga tsuper na nawala sa hamog, tungkol sa mga kakaibang ilaw na lumulutang sa pagitan ng mga puno. Hindi ako mapamahiin, pero kapag nag-iisa ka sa ganitong mga kalsada, ang isip mo ay nagsisimulang gumawa ng mga kakaibang senaryo. Bandang 1:00 ng madaling araw, napansin ko na mas mabagal ang aking pagmamaneho kaysa karaniwan. Sinusubukang iwasan ang mga biglaang liko sa kalsadang bundok. Biglang, mula sa hamog, isang anino ng tao ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Pinindot ko ang preno ng malakas. Ang mga gulong ay tumili sa basang kalsada. Mabilis ang tibok ng aking puso habang tinititigan ko ang anino. Isang babae, nakasuot ng puting balabal, nakatayo ng hindi gumagalaw. Ang mahabang buhok ay basa at nakadikit sa kanyang mukha. Ibinaba ko ang bintana. Sumigaw. "Okay ka lang ba? Kailangan mo ba ng tulong?" Walang sagot. Nanatili siyang nakatayo. Ang mga mata ay parang tumagos sa akin. Hindi ako sigurado kung lalabas ba ako. Ang mga alamat tungkol sa mga multo sa highway ay sumagi sa isip ko. Pero sinabi ko sa sarili na baka isang tao lang ito na nangangailangan ng tulong. Inilawan ko ang hazard lights, kinuha ang flashlight, at lumabas. Pinananatili ang ligtas na distansya. "Ma'am, okay ka lang ba?" tanong ko ulit. Nanginginig ang boses. Nang lumapit ako, dahan-dahan siyang lumingon, at isinusumpa ko na ang kanyang mga mata ay walang laman, parang 2 itim na butas. Pagkatapos, sa isang iglap, nawala siya sa hamog. Nakatayo ako doon,
Nagyelo sa lamig. Sinusubukang unawain ang nangyari. Walang bakas ng kanyang presensya. Walang yapak. Walang tunog. Mabilis akong bumalik sa truck. Nilak ang pinto at nagmaneho palayo. Ang puso ko ay mabilis pa rin ang tibok. Sa buong natitirang biyahe, hindi ko mapigilan ang pagtingin sa rearview mirror. Natatakot na baka muling lumitaw siya. Pagdating ko sa bayan sa Bukang Liwayway, ikinuwento ko ito sa isang lokal na deliveryman. Tumawa siya. Sinabing kilala ang kalsadang iyon sa puting babae. Isang multo na sinasabing lumilitaw sa hamog para babalaan o akitin ang mga tsuper. Hindi ko sigurado kung maniniwala ako, pero alam ko ang nakita ko. Ang kwentong ito ay nagpaisip sa akin tungkol sa kung paano natin hinaharap ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang isang malalim na pananaw ay minsan, ang pinaka nakakatakot na mga sandali ay nagtuturo sa atin na pahalagahan ang kaliwanagan ng araw. Isang kakaibang katotohanan ang mga kagubatan ng pino sa Hilagang California ay tahanan ng mga golden ground squirrel na maaaring mag-hibernate ng 7 buwan sa isang taon. Isang gawa na nais ko sanang magawa pagkatapos ng gabing iyon. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang mga fenomenong tulad ng puting babae ay produkto ng ilusyon dahil sa stress at kapaligiran. Pero kapag nasa hamog ka, ang mga teorya ay walang kahulugan. Umalis ako mula sa Hilagang California na may isip na magulo pa rin dahil sa anino sa hamog. Pero hindi naghihintay ang kalsada. At ang susunod na kargada ay tinawag na ang aking pangalan. Patungo ako sa Kansas sa isang highway kung saan ang mga bukirin ng trigo ay umaabot ng walang hanggan sa ilalim ng asul na langit. Noong gabing iyon, isang mahinang ulan ang bumuhos na ginawang kumikinang ang kalsada sa ilalim ng aking mga headlight. Huminto ako sa isang maliit na diner sa gilid ng kalsada. Ang uri na may kumikislap na neon lights at amoy ng nasunog na kape. Ang mga ganitong lugar ay karaniwang hintuan ng mga tsuper ng truck kung saan makakahanap ka ng mainit na pagkain, isang kwento, at minsan, isang pakiramdam ng pamilya. Umupo ako sa counter. Order ng burger at itim na kape. Tahimik ang dinner. Tanging si Marge. Isang matandang waitress na may pilak na buhok na nakatali ng maayos at mainit na nangiti. At isang lalaki sa sulok. Tahimik na kumakain ng apple pie. Nakipagkwentuhan si Marge. Tinanong ako tungkol sa aking paglalakbay at ikinwento ko nang maikli ang mga kalsadang nadaanan ko. Tumango siya. Pagkatapos ay itinuro ang lalaki sa sulok. Si Charlie, yan, bulong niya. Dati siyang trooper tulad mo, pero hindi na nagmamaneho. Malungkot ang kwento niya, na curious. Nilingon ko si Charlie na nakayuko, parang nawala sa sariling mundo. Pagkatapos kumain, nagpa siya akong makipag-usap. Pagod ang itsura ni Charlie. Ang muka ay puno ng mga kunot na parang mapa ng mga tao ng paghihirap. Ikinwento niya na ilang taon na ang nakalipas. Huminto siya para tulungan ng isang pamilya na naipit sa highway sa gitna ng bagyo. Nabangga ang sasakyan nila at iniligtas niya sila bago sumiklab ang apoy sa kotse. Pero ang kanilang maliit na anak ay hindi nakaligtas. Hindi kailanman napatawad ni Charlie ang sarili. Iniisip na maaaring mas marami pa siyang nagawa. Mula noon, hindi na siya makapagmaneho ng truck. Pakiramdam niya ay bawat kalsada ay nagdadala sa kanya pabalik sa sandaling iyon. Nakinig ako. Nakaramdam ng kakaibang koneksyon. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa paghinto ko sa Arizona, tungkol sa takot at pagdududa na nagpapaalangan sa akin. Ngumiti si Charlie ng malungkot. Minsan, ang paghinto ang pinakamahirap. Pero iyon din ang pinakatamang gawin. Sabi niya, inalok ko siya ng kape at nakaupo kami doon. 2 estranghero na nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kalsada. Nang umalis ako, nag-iwan ako ng malaking tip para kay Marge at isang mensahe para kay Charlie salamat sa paghinto noon.
Ang susunod na bahagi ng biyahe sa Kansas ay mas tahimik. Pero ang kwento ni Charlie ay nanatili sa aking isip. Ang pagkahabag, natanto ko, ay isang mabigat na bagay. Maaari itong magligtas ng iba, pero maaari rin itong manatili sa iyo. Isang malalim na pananaw ang kabutihan ay hindi kailanman libre. Ito ay humihingi ng bahagi ng iyong sarili. Pero iyon ang halaga na karapat dapat bayaran. Isang kakaibang katotohanan ang Kansas, ang tahanan ng pinakamalaking bukirin ng trigo sa mundo. Sapat para gumawa ng tinapay para sa milyon-milyong tao araw-araw. Isang bagay na nagpaisip sa akin kung paano ang isang maliit na gawa ay maaaring kumalat. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang pagkahabag ay isang evolusyonaryong tugon para mapanatili ang sosyal na pagkakabuklod. Pero kapag tinitigan mo ang mga mata ni Charlie, alam mo na ito ay mas malalim kaysa sa anumang teorya. Ang kalsada mula sa Kansas ay dinala ako sa hilagang Dakota, kung saan ang malupit na taglamig ay parang isang kalabang walang awa. Nagdadala ako ng kargada ng frozen na pagkain at nagsimulang lumala ang panahon pagkapasok ko sa hangganan ng estado. Isang biglaang bagyo ng niyebe ang dumating. Ang hangin ay umuugong. Dala ang makakapal na niyebe na tumakip sa aking paningin. Halos walang silbi ang aking mga headlight na nagbibigay lamang ng puting liwanag sa harapan. Tahimik ang CB radio. Walang signal, na parang nilamon ng bagyo ang buong mundo. Nakapagmaneho na ako sa maraming masamang kondisyon, pero sa pagkakataong ito, ang lamig na tumatagos sa buto at ang pag-iisa ay nagpababa sa akin, parang isang butil ng alikabok sa galit ng kalikasan. Dahan-dahan akong nagmaneho. Ang mga mata ay pilit na hinintay ang anumang tanda ng kalsada. Biglang, sa gitna ng niyebe, nakita ko ang isang maliit na truck na nakahilig sa gilid. Ang mga hazard light ay mahinang kumikislap. Huminto ako. Kahit alam ko na ang masyadong mahabang paghinto sa ganitong panahon ay maaaring maipit ang aking truck. Isinuot ko ang makapal na jacket, sinuot ang wool cap at kinuha ang flashlight bago lumabas. Ang hangin ay malamig na parang nagigilit sa balat. Ang niyebe ay dumidikit sa aking mukha na parang mga karayom. Nang lumapit ako sa truck, nakita ko ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa loob, nanginginig. Ang hininga ay bumubuo ng mga puting ulap. Nakasarado ang pinto ng truck at siya ay parang nasa estado ng shock. Hindi makabukas nito. Malakas kong kinatok ang bintana. Sininyasan siyang kumalma at ginamit ang isang bakal na bar mula sa aking truck upang buksan ang pinto. Pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, nahila ko siya palabas. Inakay sa aking truck at binuksan ang heater sa maximum. Si Dan ang pangalan niya, isang lokal na delivery driver na nadulas sa bagyo. Akala ko mamamatay ako sa lamig doon. Bulong niya. Hawak ng mahigpit ang mainit na kape na ibinigay ko. Tinawagan ko ang rescue team sa CB radio. Pero mahina ang signal at sinabi nila na ilang oras bago sila makarating. Habang naghihintay, ikinuwento ni Dan ang tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa kanyang anak na babae na nag-aaral sa kolehiyo, at kung paano lagi siyang may dalang larawan nito para alalahanin kung bakit niya ginagawa ang trabahong ito. Nang sa wakas ay dumating ang rescue team. Nakahinga ako ng maluwag, pero pagod na pagod. Nagpatuloy ako sa aking biyahe. Patuloy ang pag-ulan ng niyebe. Pero ang aking isip ay medyo mainit dahil sa pag-uusap kay Dan. Ang bagyong ito ay nagpaalala sa akin na ang kalikasan ay walang pakialam sa ating mga plano. Pero ang pagkahabag ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Isang malalim na pananaw sa mga pinakamahirap na sandali. Ang pagkakaisa ng mga tao ang tanging apoy na nagpapainit sa atin. Isang kakaibang katotohanan ang hilagang Dakota ay tahanan ng swift fox na maaaring tumakbo
hanggang 17 km/h para manghuli sa niyebe. Isang gawa na kamangha-mangha kahit na gusto ko lang makatakas sa bagyong iyon. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang pagtulong sa mga mapanganib na sitwasyon ay isang instinto ng kaligtasan. Pero kapag hinila mo ang isang tao mula sa malamig na kamatayan, iyon ay isang bagay na mas malalim kaysa sa teorya. Ang bagyo ng niyebe sa Hilagang Dakota ay nag-iwan sa akin ng pakiramdam ng pagod at kakaiba na parang nahawakan ko ang linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang susunod na kalsada ay dinala ako sa Missouri, kung saan ang mga bukirin ng mais ay umaabot at ang mga maliliit na bayan ay natutulog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagdadala ako ng kargada ng mga materyales sa konstruksyon at ang schedule na ito ay nagpilit sa akin na magmaneho sa buong gabi. Sa gabing iyon, malinaw ang langit, walang ulap, pero ang hangin ay may hatid na bigat na parang may hinintay sa unahan. Binuksan ko ang radyo. Sinusubukang maghanap ng masayang kanta para iwasan ang katahimikan, pero ang signal ay patuloy na napuputol at sa huli ay tanging static ang narinig. Bandang 3:00 ng madaling araw, habang dumadaan ako sa isang liblib na kalsada malapit sa ilog Missouri, nakita ko ang isang kotse na nakahiga sa kanal sa gilid ng kalsada. Walang hazard lights, walang tanda ng buhay. Muli, bumilis ang tibok ng aking puso. Ang mga alaala mula sa Arizona at Hilagang Dakota ay bumalik. Huminto ako, binuksan ang hazard lights, at lumabas na may dalang flashlight. Mahina ang ihip ng hangin, dala ang amoy ng basang lupa at damo. Nang lumapit ako, narinig ko ang mahinang daing mula sa loob ng kotse. Sa pamamagitan ng basag na bintana, nakita ko ang isang batang babae. Duguan ang noo, naipit ng seatbelt. Buhay pa siya, pero mahina. Nang walang pag-aalinlangan, ginamit ko ang bakal na bar mula sa aking truck para buksan ang pinto. Pagkatapos ng ilang minutong pakikibaka, nahila ko siya palabas, maingat na inihiga sa lupa. Binulong niya ang pangalang Sarah at sinabing pauwi siya mula sa night shift. Kinuha ko ang first aid kit mula sa aking truck. Binalutan ang sugat sa kanyang noo at tinawagan ang rescue team sa CB radio. Habang naghihintay, pinatungan ko siya ng aking jacket para manatiling mainit. Ikinuwento ni Sarah, nanginginig ang boses, na nakatulog siya ng 1 segundo at nang magising, nakahiga na ang kotse. Akala ko mamamatay ako dito, sabi niya. Ang mga mata ay basa ng luha. Dumating ang rescue team pagkatapos ng 30 minuto at dinala si Sarah sa ospital. Nang bumalik ako sa aking truck, naramdaman ko ang kaginhawahan na may halong pagmamalaki, pero may kaunting panginginig din nang isipin ko na maaaring naging mas masama ang lahat. Tahimik ang natitirang kalsada, pero hindi ko mapigilan ang pag-iisip kay Sarah at sa mga pinagdaanan niya. Ang pagliligtas, natanto ko, ay hindi lamang tungkol sa paghila ng isang tao mula sa panganib. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng pag-asa, isang malalim na pananaw minsan. Ang iyong pagdating sa tamang oras ay maaaring maging tanging liwanag sa madilim na gabi ng iba. Isang kakaibang katotohanan ang Ilog Missouri, ang pinakamahabang ilog sa Hilagang Amerika. Dumadaloy sa 7 estado. Isang gawa ng kalikasan na nagpapababa sa akin. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang pagliligtas ay resulta ng likas na empatya. Pero kapag narinig mo ang daing ng isang tao sa dilim, iyon ay hindi teorya. Iyon ay instinto. Pagkatapos ng gabing iniligtas ko si Sarah sa Missouri, pakiramdam ko ay tinuturuan ako ng kalsada ng mga aral na hindi ko kailanman hiniling. Ang susunod na paglalakbay ay dinala ako sa New Mexico, kung saan ang mga pulang disyerto at mga inabandunang bayan ay nagkalat sa ilalim ng malawak na langit. Nagdadala ako ng kargada ng mga medikal na supply
patungo sa isang maliit na ospital sa liblib na lugar. At ang kalsada ay dumaan sa isang inabandunang bayan kung saan ang mga nasirang kahoy na bahay at saradong tindahan ay nakatayo ng tahimik tulad ng mga anino ng nakaraan. Narinig ko ang mga kwento tungkol sa lugar na ito, isang dating bayan ng pagmimina. Iniwan ng maubos ang minahan. At ngayon, sinasabi na ang mga kaluluwa ay gumagala pa rin. Ayaw umalis. Sa gabing iyon, madilim ang langit. Tanging ang mga headlight ko ang tumagos sa dilim. Habang dumadaan ako sa bayan, napansin ko ang mahinang ilaw na kumikislap mula sa isang lumang gusali. Marahil isang dating saloon. Binagalan ko ang aking pagmamaneho. Na-curious pero maingat din. Walang ibang sasakyan sa kalsada at ang CB radio ay tahimik ng nakakabagabag. Sinabi ko sa sarili na maaaring ito ay isang homeless na tao o isang grupo ng mga kabataan na nanggugulo. Pero nang huminto ako para obserbahan, biglang namatay ang ilaw. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa aking likod. Kahit mainit pa rin ang temperatura sa labas, nagpasya akong huwag magtagal. Pero nang pindutin ko ang gas, biglang tumigil ang makina ng aking truck. Namatay ito sa gitna ng bayan. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sinubukan kong i-start muli, pero walang nangyari. Tanging isang walang silbing click mula sa makina. Binuksan ko ang hood. Sinuri ito gamit ang flashlight, pero walang malinaw na problema. Biglang narinig ko ang mga yapak sa graba, mabagal at pantay, mula sa likuran. Lumingon ako. Ang flashlight ay nag-scan sa dilim, pero walang nakita. May tao ba diyan ang sigaw ko? Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Walang sagot, pero tumigil ang mga yapak. Pagkatapos ay nagsimula ulit, mas malapit. Mabilis kong isinara ang hood, tumalon sa taxi, at nilock ang pinto. Ang puso ko ay parang lalabas sa dibdib habang sinubukan kong i-start muli ang truck. Sa pagkakataong ito, umuga ang makina at nagsimula. Pinindot ko ang gas. Mabilis na umalis mula sa bayan. Hindi nangahas na tumingin sa rearview mirror. Pagdating ko sa ospital sa umaga, ikinuwento ko ito sa isang lokal na nurse. Ngumiti siya, hindi nagulat, at sinabing kilala ang bayan sa mga hindi inanyayahang bisita, mga kaluluwa ng mga minero. Hinintay pa rin ang isang bagay na nawala sa kanila. Hindi ko sigurado kung maniniwala ako. Pero alam ko ang naramdaman ko, na parang buhay ang bayan, humihinga, at pinapanood ako. Ang kwentong ito ay nagpaisip sa akin tungkol sa kung paano kumakapit ang nakaraan sa kasalukuyan. Isang malalim na pananaw minsan. Ang mga lugar na dinaanan natin ay hindi lamang mga lokasyon. Sila ay mga kwento. Naghihintay na ikwento muli. Isang kakaibang katotohanan ang New Mexico ay tahanan ng mga tarantula na lumilipat taon-taon. Libo-libo ang gumagapang sa disyerto para maghanap ng kapareha. Isang tanawin na masuwerte akong hindi nakita noong gabing iyon. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang mga ganitong paranormal na karanasan ay produkto ng pagod na isip at nakakatakot na kapaligiran. Pero kapag namatay ang makina ng iyong truck sa isang bayan ng multo, walang silbi ang mga teorya. Pagkatakas mula sa bayan ng multo sa New Mexico, pakiramdam ko ay kagagaling ko lang sa isang kakaibang panaginip, pero hindi ako binigyan ng kalsada ng oras para magpahinga. Ang susunod na paglalakbay ay dinala ako sa Idaho, kung saan ang mga bukirin ng patatas ay humalo sa mga tuyong disyerto. Nagdadala ako ng kargada ng mga kagamitang pang-agrikultura at madilim na nang dumaan ako sa isang liblib na kalsada kung saan wala ni isang tao o ilaw maliban sa akin. Puno ng bituin ang langit, pero may kakaibang pakiramdam ang hangin na parang may hinintay sa dilim. Paminsan-minsang nagbibigay ng ingay ang CB radio, pero walang sumasagot
at matagal nang nawala ang signal ng aking telepono. Bandang hating gabi, habang nagmamaneho ako sa isang bakanting lugar, biglang umuga ng malakas ang aking truck. Isang malakas na pagsabog ang narinig. At alam ko agad na sumabog ang isang gulong. Napamura ako. Itinigil ang truck sa gilid at lumabas para suriin. Ang gulong sa likod sa kanan ay flat na, napunit na parang hinintuan ng matalim na kutsilyo. Kinuha ko ang spare tire at mga gamit mula sa compartment. Pero nang simulan ko ang pagpapalit ng gulong, narinig ko ang isang kakaibang tunog, parang mahinang tawa. Umaling-aungaw mula sa malayo sa disyerto. Tumigil ako. Ang flashlight ay nag-scan sa dilim, pero tanging mga tuyong palumpong at buhangin ang nakita ko. Hangin lang yan, sabi ko sa sarili, pero bumilis ang tibok ng aking puso. Mabilis akong nagtrabaho. Sinusubukang huwag pansinin ang pakiramdam na may nakamasid. Nang halos matapos na ako, ang aking flashlight ay tumama sa isang bagay ilang metro ang layo, isang pares ng lumang sapatos. Maayos na nakalagay sa lupa, na parang hinubad lang at iniwan. Walang bakas ng yapak sa paligid, walang tanda ng kahit sino. Nagyelo ako sa lamig, kahit mainit pa rin ang gabi. Inihagis ko ang lumang gulong sa likod ng truck, tumalon sa taxi, at nilak ang pinto. Nang start ko ang truck, narinig ko ulit ang tawa, mas malapit, na parang may nakatayo sa labas. Pinindot ko ang gas. Mabilis na umalis, hindi nangahas na lumingon. Pagdating sa isang truck stop sa umaga, ikinuwento ko ito sa isa pang trooper. Tumango siya. Sinabing kilala ang kalsadang iyon sa mga kakaibang pangyayari. Mga trooper na naguulat ng mga tawa, ilaw, at kahit mga anino na nawawala. Baka mga kaluluwa ng mga naligaw, sabi niya, nagkibit balikat. Hindi ko sigurado kung maniniwala ako, pero alam ko na ayokong bumalik sa kalsadang iyon. Ang karanasang ito ay nagpaisip sa akin tungkol sa hinanang katinuan kapag nag-iisa ka ng masyadong matagal, isang malalim na pananaw minsan. Ang kadiliman ay hindi lamang nagtatago ng mundo. Ito rin ay nagpapalaki ng ating sariling takot. Isang kakaibang katotohanan ang Idaho ay gumagawa ng isang katlo ng patatas ng bansa. Pero walang nagsasalita tungkol sa mga misteryosong sapatos na lumilitaw sa disyerto. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang mga tunog at imahe na ito ay mga ilusyon dahil sa pag-iisa at stress. Pero kapag narinig mo ang tawa sa dilim, ang mga teorya ay walang silbi. Ang kalsada mula sa Idaho ay nag-iwan sa akin ng patuloy na pakiramdam ng pagkabahala na parang ang kadiliman ng disyerto ay kumapit sa aking isip. Nagpatuloy ako sa aking paglalakbay sa pagkakataong ito sa isang mahabang highway na dumadaan sa Nevada, kung saan ang mga tuyong lupa at mababang burol ay umaabot sa ilalim ng pilak na liwanag ng buwan. Nagdadala ako ng kargada ng mga elektronikong kagamitan. At sa gabing iyon, mabigat ang hangin na may amoy ng alikabok at mainit na aspalto. Malinaw ang langit. Pero may mali. Isang nakakabagabag na pakiramdam. Na parang pinapanood ako ng isang bagay na hindi kabilang sa mundong ito. Tahimik ang CB radio. At ang radyo ay nagbibigay lamang ng mga putol-putol na musika na parang naaabala ang mga signal ng radyo. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang nagmamaneho ako sa isang walang laman na kalsada, napansin ko ang isang anino sa gilid ng kalsada. Malabo sa ilalim ng aking mga headlight. Hindi ito normal na tao. Matangkad, payat, at parang hindi nakatayo sa lupa, kundi lumulutang ng kaunti. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang alaala ng puting babae sa California ay sumagi sa isip ko. Binagalan ko ang aking pagmamaneho, pero hindi huminto. Ang mga mata ay nakatuon sa anino. Nang lumapit ako, lumingon ito at isinusumpa ko na ang mukha nito ay walang laman. Isang itim na kawalan. Pinindot ko ang gas.
Mabilis na dumaan. Ang puso ko ay parang sasabog. Sa rearview mirror, nakita ko ang anino na unti-unting nawala sa dilim, na parang hindi kailanman umiral. Hindi ako huminto hanggang sa makarating ako sa isang truck stop ilang 10 milya ang layo. Doon, nakilala ko ang isang matandang trooper na humihigop ng kape at naninigarilyo. Ikinuwento ko ang aking karanasan. Nanginginig pa rin ang boses. Tiningnan niya ako. Kinipot ang mga mata. At ikinuwento na ang highway na yon ay may alamat tungkol sa isang anino na walang mukha na sinasabing kaluluwa ng isang trooper na namatay sa isang trahedyang aksidente dekada na ang nakalipas. Hindi naman ito nananakit, sabi niya. Pero pinapaisip nito sa iyo ang pagmamaneho mag-isa. Tumango ako. Pero nalilito pa rin ang aking isip. Hindi ko sigurado kung naniniwala ako sa mga multo. Pero alam ko ang nakita ko. Ang karanasang ito ay nagpaisip sa akin tungkol sa kung paano binabago ng takot ang paraan ng pagtingin natin sa mundo. Isang malalim na pananaw minsan. Ang mga kinatatakutan natin ay hindi tunay na banta, kundi mga paalala ng ating sariling hina. Isang kakaibang katotohanan ang Nevada ay tahanan ng mga pygmy rabbit. Napakaliit na kaya nilang magkasya sa palad. Isang kakaibang kaibahan sa mga higanting anino sa highway. Sa akademikong pananaw, maaaring pagtalunan na ang mga imaheng tulad ng anino na walang mukha ay produkto ng pareidolia, kung saan ang utak ay lumilikha ng mga imahe mula sa kawalan ng katiyakan. Pero kapag nakita mo ang isang walang mukha sa dilim, walang teorya ang sapat para pakikalmahan ka. Pagkatapos ng anino na walang mukha sa Nevada, pakiramdam ko ay ang mga kalsada ay nagiging isang aklat na puno ng mga misteryosong kwento. Bawat pahina ay isang karanasan na nagpapatanong sa akin tungkol sa katotohanan. Ang huling paglalakbay na ito ay dinala ako sa Wyoming, kung saan ang malalawak na damuhan ay umaabot sa ilalim ng mapusyaw na langit. At ang malalakas na hangin ay parang naistangayin ang lahat. Nagdadala ako ng kargada ng mga materyales na bakal. At sa gabing iyon, malamig ang hangin. Dala ang isang nakakabagabag na katahimikan. Tahimik pa rin ang CB radio. At ang radyo ay nagbibigay lamang ng mga bulong ng hangin na parang ang kalikasan mismo ang nagsasalaysay ng kwento. Bandang 4:00 ng madaling araw, habang dumadaan ako sa isang liblib na kalsada, narinig ko ang isang kakaibang tunog, parang mga bulong hindi malinaw na humalo sa ihip ng hangin. Binagalan ko ang aking pagmamaneho. Iniisip na baka tunog ito ng makina o isang teknikal na problema. Pero nang patayin ko ang radyo, nagpatuloy ang mga bulong, mas malinaw, na parang nanggagaling sa labas ng truck. Huminto ako. Mabilis ang tibok ng puso at binuksan ang flashlight para suriin ang paligid. Wala kundi ang madilim na damuhan at mga punong gumagalaw sa hangin. Pero nang bumalik ako sa taxi, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na parang may dumaan sa akin. Hindi ako mapamahiin, pero sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay may hindi nakikitang presensya. Ini-start ko ang truck. Sinubukang mag-focus sa kalsada, pero hindi tumigil ang mga bulong. Hindi ito malinaw na salita, kundi parang mga piraso ng alaala, mga kwentong nakalimutan na umalingaw-ngaw mula sa dilim. Nagmaneho ako ng mas mabilis. Umaasang ang liwanag ng araw ay magpapawala ng pakiramdam na ito. Nang sumikat ang bukang liwayway, unti-unting nawala ang mga bulong na nag-iwan sa akin ng pakiramdam ng kawalan, pero rin ng kaginhawahan. Huminto ako sa isang gas station, uminom ng mainit na kape, at sinubukang unawain ang nangyari. Isang lokal sa gas station ang nagsabi na ang lugar na iyon ay kilala sa mga bulong ng hangin na sinasabing mga boses ng mga kaluluwang gumagala sa damuhan na nagsasabi ng kanilang mga kwento. Hindi ko sigurado kung naniniwala ako sa mga bulong na iyon,
Pero nagpaisip ito sa akin tungkol sa kung paano hinintay ng mga kalsadang ito ang mga alaala ng mga dumaan. Isang malalim na pananaw minsan. Ang mga naririnig natin sa dilim ay hindi mga ilusyon, kundi mga paalala na hindi tayo kailanman naglalakbay ng mag-isa. Isang kakaibang katotohanan, ang Wyoming ay tahanan ng mga ligaw na kabayong Mustang na malayang tumatakbo sa damuhan. Isang simbolo ng kalayaan na pakiramdam ko ay unti-unti kong nawawala sa mga kalsadang ito. Sa akademikong pananaw, maaring pagtalunan na ang mga tunog na ito ay resulta ng natural na akustika na pinalakas ng pag-iisa. Pero kapag narinig mo ang mga bulong sa gabi, pakiramdam ito ay isang lihim na hindi mo dapat malaman. Habang nakaupo ako rito, nagsasalaysay ng kwentong ito, ang liwanag ay unti-unting nawawala at ang hangin ay nagiging mas tahimik. Ang mga kalsada, mga anino, mga pagliligtas, lahat ay parang naghahalo sa isang mas malaking larawan, isang kwento ng buhay, takot at pagkahabag. Naisip ko ang mga hinintay ko, ang mga sandaling naligtasan ko, at natanto ko na bawat milya ng kalsada ay isang piraso ng aking sarili. Ang kadiliman ay maaaring nakakatakot, pero ito rin ang lugar kung saan natin natutuklasan ang ating sariling liwanag. Ngayon, habang ipinipikit mo ang iyong mga mata, hayaang ang mga kwentong ito ay tahimik na dumaloy sa iyong pagtulog, tulad ng mga bulong sa hangin, malumanay at malayo. Ang mga kalsadang dinaanan ko, mula sa disyerto ng Arizona hanggang sa damuhan ng Wyoming, ay isang paglalakbay na puno ng mga nakakakilabot na sandali at malalim na aral. Bawat kalsada ay may dalang kwento, mula sa misteryosong truck sa Arizona, ang babae sa hamog sa California, hanggang sa mga bulong na walang pinagmulan sa Wyoming. Hinintay ko ang takot, pagkahabag, at mga bagay na hindi maipaliwanag. Bawat karanasan ay parang ukit sa aking kaluluwa. Ang mga paghinto para tulungan ng iba, tulad ni Sarah sa Missouri o Dan sa bagyo ng Hilagang Dakota, ay nagpaalala sa akin na ang kabutihan ay liwanag sa dilim, kahit na may kasamang panganib. Ang mga anino at kakaibang tunog, mula sa inabando ng bayan sa New Mexico hanggang sa anino na walang mukha sa Nevada, ay nagpatanong sa akin kung may higit pa riyan, o kung ang aking isip lamang ang naglalaro sa pag-iisa. Pero higit sa lahat, itinuro sa akin ng mga kalsadang ito na hindi tayo kailanman naglalakbay ng mag-isa. Bawat milya ay may dalang alaala ng mga nauna sa atin. Habang isinasalaysay ko ang mga kwentong ito, sana'y maramdaman mo ang lamig ng disyerto, ang bigat ng hamog, at ang init ng pagkahabag. Ngayon, habang nawawala ang liwanag, hayaang ang mga kwentong ito ay dalhin ka sa pagtulog, tulad ng isang mahinang bulong mula sa malalayong kalsada.